Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Purihin po ang ating Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kamusta po kayo mga kaibigan? Nawa po mga kaibigan ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo dahil wala pong ibang ninanais ang ating Diyos kundi yung maging mabuti po tayo at nasa mabuting kalagayan. Kasi hindi naman po tayo pinababayaan ng Panginoon sa bawat araw. Siya po ang ating gabay, patnubay ng ating mga buhay. At sa hapon pong ito mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. 40 days na po natin ito. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating Diyos kasi day 40 na po tayo ngayong araw. Kaya mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan na sabayan po ako na magbasa ng salita ng Diyos. At sa mga wala pong Biblia o walang panahon para magbuklat, sana po ay makinig na lang po kayo ng salita ng Diyos na aking babasahin dito po sa aking channel sa Relimix Content. Tayo po ay nasa Bilang chapter 19 sa English Bible. Tayo po ay nasa Book of Numbers. Medyo nangangati po ang aking lalamunan mga kaibigan. Simulan ko na po mga kaibigan ang aking pagbabasa. Bilang chapter 19, ang abo ng bakang pula. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nasisingkaw kahit kailan. Ito'y dadalhin nila sa inyo at ibibigay naman ninyo kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampamento. Sa gawing silangan, ilulubog ni Eleazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at 7 ulit na wiwisikan ang harap ng tuldang tipanan. Ang bakay susunugin ng buo, pati balat, dugo at dumi. Habang sinusunog ito, ang saserdote kukuha naman ng sedro, esopo at lana at isasama sa bakang sinusunog. Pagkatapos, lalabhan ng saserdote ang kanyang kasuotan. Maliligo siya saka papasok sa kampamento. Ibibilang siyang marumi ayon sa kautusan. Hanggang kinagabihan, ang kasuotan ng mga katulong sa pagsusunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan. Kailangan din silang maligo at ituturing din silang marumi hanggang sa gabi. Ang abo ng sinunog na baka ay titipunin ng sinumang malinis ayon sa kasuotan. Ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampamento. Ito ang gagamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan sapagkat ang dumalagang bakang yaon ay handog para sa kasalanan at ang kasuotan ng mag-iipon ng abo ay lalabhan at ituturing din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang mga tuntuning ito'y susundin ng lahat habang panahon maging ng mga Israelita maging ng dayuhan. Ang paghipo sa patay. Sino mang makahipo sa patay ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Upang maging malinis uli, kailangang linisin niya ang kanyang sarili sa 3 at 7 araw sa pamamagitan ng tubig na inilaan ukol dito. Kapag hindi niya ito ginawa, hindi siya magiging malinis
Sino mang sumaling sa patay at hindi maglinis ng sarili sa pamagitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tuldang tipanan ni Yahweh. Siya'y mananatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa bayan ng Diyos. Ito ang tuntunin kapag may namatay sa loob ng tulda o bahay. Lahat ng naroroon o sino mang pumasok doon ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Pati ang sisidlang walang takip ay ituturing na marumi. Lahat namang makahipo ng patay o kalansay sa labas ng tulda o bahay at ang sino mang mapadiit sa nitso ay ituturing na marumi. Ituturing na marumi rin sa loob ng 7 araw. Ang itinuturing na marumi dahil sa paghipo sa patay, kalansay o puntod ay kukuha ng abo na handog tungkol sa kasalanan. Ilalagay ito sa isang palangganang may tubig na buhay. Pagkatapos, ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng isopo. Ilulubog ito sa tubig at wiwisikan nito ang tulda. Ang mga kagamitan dito at ang lahat ng taong nakahipo ng patay, kalansay o nitso, sa 3 at 7 araw, ang itinuturing na marumi ay wiwisikan ng anumang itinuturing na malinis. Pagkatapos, lalabhan ng itinuturing na marumi ang kanyang kasuotan at siya'y maliligo. Kinagabihan, ituturing na siyang malinis. Sino mang itinuturing na marumi, ngunit hindi maglinis sa pamagitan ng tubig na panlinis, ay mananatiling marumi. Itatakwil siya ng bayan, pagkat dinudumihan niya ang tuldang tipanan ni Yahweh. Ang mga ito'y tuntuning susundin ninyo habang panahon. Ang kasuotan ng sinumang magwiwisik ng tubig na panlinis ay lalabhan. At sino mang makahipo sa tubig na ito ay ituturing na marumi hanggang gabi. Anumang mahipo ng taong itinuturing na marumi ay ituturing ding marumi hanggang gabi. Gayon din ang sino mang humipo sa bagay na iyon. Purihin po ang Diyos, mga kaibigan, sa kanyang salita na ating nabasa. Medyo po yung aking lalamunan. Matindi po ang tuntunin ni Yahweh, mga kaibigan. Paano kaya yung mga namatayan? Siyempre, hindi talaga yun maituturing na malinis kasi sila'y mag-imbalsamo ng patay. Tapos, hahawakan nila yung patay. Hahawakan nila yung kabaong. Bibihisan nila yung patay. So, ibig sabihin pala, yung lahat ng humipo sa patay o yung madikit man lang, yung madikit man lang sa patay o sa kalansay o kaya doon sa mga bagay na para sa patay ay itinuturing na marumi ng ating Panginoon. Alam niyo po nung araw, panahon po na talagang matindi po ang panaghoy kapag may patay. Naalala ko yung aking mga magulang, yung mga ninuno nung araw talagang hindi po sila maliligo ng 1 linggo yata. Tapos magsusuot sila ng itim. Yan po ang tapos mula po doon sa araw ng namatay, araw-araw po yan naririnig kong nananaghoy. Alam niyo po yung umiiyak, tapos nagsasalita, parang tumutula na may panaghoy, tapos parang nakakapanilabot. Po. Tapos, ang nararamdaman ko ngayon, naiintindihan ko yung sitwasyon na yan. Kapag merong nananaghoy na punong-puno ng pagdurusa at pagdadalamhati ang puso,
parang nawiwisikan ka rin ng pagdadalamhati na yon. Na kumbaga, pati ikaw ay magdadalamhati din. Ako kahit bata pa ako, kapag may nananaghoy, nandoon din talaga yung maluluha ako at malulungkot ako kahit bata pa ako. Nararamdaman ko yung yung damdamin na iyon ng namatayan. Kaya lang, ang kagandahan lang po sa atin, sa ating mga tuntunin na bilang mga hindi Israelita, wala po tayong isinusunog na mga gaya ng pulang baka para lang tayo ay luminis kasi iba na po yung patakaran sa panahon natin ngayon o kahit pa man doon sa panahon na bata pa ako. Ang akin naman pong nasaksihan sa norte, dahil tumira po ako sa San Fernando, La Union ng mga ilang taon din, kapag meron pong namamatayan, lahat po ng magdadala sa huling hantungan o sa sementeryo ng namatay, lahat po yun ay iniimbitahan ng pamilya ng namatayan na bumalik doon mismo sa loob ng bahay. Tapos meron pong nakahanda doon na hindi ko alam kung dahon ng bayabas. Tapos maghuhugas po lahat doon ang mga paa para po siguro para luminis o baka yun ay tradisyon nila. Tapos maglalaga po ng isang buwig na saging yung saba. Tapos lahat po ng kapamilya, lahat ay kakain po ng saging na hilaw na ikaw ang pipitas mismo doon sa isang buwig. Ilalaga po yun isang buwig. Yan po yung mga tradisyon at patakaran na aking nakita doon naman sa norte at sa amin naman ay matinding panaghoy. Grabing panaghoy. Diyos ko, nakakapangilabot. Alam niyo po yung aso na umaalulong? Ganun po managhoy ang mga matatanda nung araw. Kaya talaga mangingilabot at parang matatakot ka talaga. Kaya yan, kumbaga may kanya-kanya pong kanya-kanya pong patakaran. Pero ito pong tuntunin ni Yahweh ay talaga pong napaka-stricto po nito. Bago ka pa man ituring na malinis, ay kailangan mo pang maghintay ng 7 araw at hindi ka pwedeng babangga-banggain ng mga taong malinis. Dahil once na sumagi o nasagi ang balat mo, o yung tubig na hinawakan ng marumi, tapos nahawakan din ng malinis, siya ituturing na rin na marumi. So, ibig sabihin, talaga pong matindi po ang ang tuntunin ni Yahweh nung panahon ng mga Israelita. At ako, pag tinitignan ko yan, kunyari, i-apply ko sa buhay ko ngayon, sa panahon ito bilang spiritual, kapag ang isang tao ay marumi, at makisama ka sa kanya, pwede kang malahian ng kanyang karumihan. E ano bang ginagawa ng tao ng karumihan? Sabi ko nga po, nung panahon na mga nagdaang panahon, meron po akong mga kamag-anak na mahilig sa babae. Tinuturuan ng mga may edad-edad na, yung mga medyo bata-bata pa, kung paano mambabae. Kaya minsan po, sa spiritual naman na buhay natin maliban sa literal na tuntunin ng Diyos na hindi pwedeng humawak sa kalansay, sa patay, at yung mga nahawakan ng mga marurumi, kapag nakahawak doon ng malinis, ay magiging marumi na din. At sa panahon po nung ngayon na kapag ang isang tao ay gumagawa ng karumihan at kung ano pa man na hindi tama sa harapan ng Diyos, kapag nakisama po tayo sa kanila, pwede po tayong mahawa ng kanilang karumihan. Naalala ko po nung araw talaga mga kaibigan, nakakatuwa kasi tuwing magbabasa po ako ng Biblia, yung mga pangyayari na nalimot ko na,
ay bigla kong naaalala, biglang dumarating sa isipan ko. Naalala ko nung araw nung kami ay nasa area pa ng Bikutan, sa tapat po ng Camp Bagong Diwa, doon kami nakatira. Meron po kami mga kapitbahay na pag-araw ay tulog at paggabi ay gising at ang gaganda ng suot at ang sisiksi ng suot. Akala ko naman ay mga nagtatrabaho lang sa ganun-ganun. Pero yun pala ay, sorry po sa term, tinitake out ng kanilang mga customer sa bar. Tapos, hanggang sa, parang dumadami sila. Yun pala, yung, uy, mabuti ka pa, maganda ka, meron kang mga gamit na ganyan, may alahas ka, ganito, ganyan. Sasabihin ng hawa, bigay ito ng customer ko, meron akong matandang customer, pag tinitake out ako, binibigyan ako ng 10,000, minsan may alahas, ganito, ganyan. So, yung mga babae naman sa lugar na yon na gusto ring magkaroon ng mga material na bagay, ay sinubukan din nilang sumama sa bar o club. At nung kalaunan na, dahil kapitbahay namin, napansin ko na rin na, dati ang itim-itim ng balat, pero kumikinis na, pumuputi, gumaganda, sumisexy, at iba na rin ang design ng pananalita at design ng paglalakad at pananamit. Kung ano po yung galaw nung nanghawa, ayun na rin po. Minsan sumubra pa doon sa nanghawa ang karakter. Kaya mga kaibigan, sa ating mga buhay, mas maganda po na tayo ang makapanghawa bilang mga Kristiyano. Hawahan po natin sila ng salita ng Diyos at ng kaligtasan kay Kristo. Dahil kapag tayo po ang nahawa ng mga taong gumagawa ng karumihan o kasalanan, mawawalan po tayo ng pag-asa na maligtas. Pero kapag tayo po ang makapanghawa sa panahon ngayon, na maibahagi po natin ang salita sa kanila, kung ano po yung hinahangad natin na kaligtasan, ayun rin po ang kanilang mararanasan. Kaya, ingat po tayo sa ating mga sinasamahan. Nung araw hindi pa ako Kristiyano, usong-uso po yung mga kababaihan na umiinom. Naranasan ko rin naman pong uminom-inom, pero hindi po sa public place. At hindi po ako yung basta-bastang pumapayag kapag merong nag-iimbita. Marami pong mga pinsan ko hanggang ngayon na talagang kinakauhawan po nila yung pag-inom-inom. At mayroon po akong kasalanan doon. Dahil ang mga panahon na ako po ang nagpa-practice ng pag-inom at wala pa naman po ako sa Panginoon, ako po ang naghawa sa kanila, nagturo sa kanila na uminom. At nung ako po ay hindi na umiinom at naaresto na po ako ng Panginoon, in-explain ko naman po sa kanila lahat. Pero umiinom-inom pa rin sila. Prayer na lang po yun. Ang kasunod na sana ay wag na nilang ipatuloy yun. Kasi alam niyo po mga kaibigan, hindi ko naman po inuhusga na yung babaeng umiinom. Marami kasi ako mga nakita na mga babaeng lasing nagwawala. At talagang nakakahiya minsan. Nakakasira ng ating pagkatao o dignidad bilang babae. Kumbaga sa mga class, nawawala yung class bilang babae. Ano po. Kaya, ito pong binasa natin dito sa chapter 19, ay isa pong paalala din ng Diyos sa buhay natin. Kapag marumi na, wag na nating hawakan. Kapag nakita natin na ang tao ay
gumagawa ng karumihan, mas mabuting mahawahan natin sila sa pananampalataya sa Diyos kaysa tayo mahawahan ng kanilang karumihan. Ano po? So, yun lang mga kaibigan ang ating masasabi dito sa chapter 19. At salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyong mga buhay. Magpatuloy lang po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga ng English ay no matter what yan. Kahit ano pa ang sitwasyon ng ating buhay, magpatuloy po tayo sa pagsunod kay Kristo. Sundin lang po natin. Gaya po nitong tuntunin. Kapag sinabi ng Panginoon kay Moises at Aaron, tumatalima si Moises para sundin ang tuntunin ng Panginoon. At kapag sinabi naman ni Moises at ni Aaron sa mga saserdote, o sa mga lingkod, o mga naglilingkod sa Diyos, yung mga instruction ng Panginoon ay sinusunod naman. Kaya ang kailangan lang po talaga natin ay sumunod. Mas higit na mainam ang sumunod kaysa nagsasakripisyo. Napakabuti po ng ating Diyos. Alam po niya yan, ang laman ng ating puso. Kaya mga kaibigan, dito ko po tatapusin ang ating Bible reading for today. Nasa day 40 na po tayo. Purihin ang Panginoon at salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa Kanyang salita. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo patuloy ng ating Diyos. Amen.